Ako si Isolde Ventura. Ako ay 45 taong gulang at hindi ko kailanman naisip na upo ako sa korteng diborsyo sa Maynila, Pilipinas. Habang pinapanood ang asawa ko sa loob ng 5 taon na sinusubukang agawin ang lahat ng pinahirapan ko sa buong buhay ko. Nakaupo si Cedric sa kabilang bahaging silid kasama ang kanyang abogado, mukhang nanalo na siya sa loto. Ang mamahaling suit niya na ako mismo ang nagbayad. Siyempre ay perpektong plansado at ang kanyang buhok ay nakaslick back sa paraang dati ay nakakaakit sa akin pero ngayon ay nagpapasuka na, Your Honor, patuloy ng abogado ni Cedric. Karapat-dapat ang kliyente ko sa kalahatingang lahat ng marital assets kasama ang malaking manananatanggap ni Mrs. Ventura habang sila ay kasal. Ang briefcase ng abogado ay punong nga dokumento. Lahat ay naglalahat kung paano bala ni Cedric na umalis na may dalang perang lola ko. Nakita ko ang mga manonood sa korte na sumandal pasulong sa kanilang mga upuan, malinaw na nabihani sa inaasahan nilang malaking financial settlement. Siguro ay kinakalkula na nila sa isip kung makano ang alisin ni Cedric. Ilan pang mga reporter ang dumating. Naakit ng mga bulong-bulungan tungkol sa multimilyong pisong kaso ng diborsyo na kinasasangkutan ng isang prominenteng businesswoman sa Maynila. Si Judge Morales, isang matigas na babae sa kanyang 60 anyos na may kulayabo na buhok, ay binasa ang maunang papeles ng may neutral na ekspresyon. Mahigit 20 taon na siyang namumuno sa family court at sigurado akong nakita na niya ang lahat ng trick. Pero may nagsasabi sa akin na hindi pa niya nakita ang ibubu niya ko. Bahagyang lumingon si Cedric sa kanyang upuan para ibigay sa akin ang tingin na akala niya ay tagumpay. Ang kahangalan nito ay nagpainit ng dugo ko. Ito ang parehong lalaki na dati ay nagdadala sa akin ng kape sa kama, na nagsasabing mahal niya ako kung sino ako, hindi dahil sa mayroon ako. 5 taon ng kasal, at lahat ay kasinungalingan. Ang loop ng korte ay parang mapangapi sa madilim na kahoy na panel at bigat ng legal na proseso na nakabitin sa hangin. Sa labas, naririnig ko ang malayong tunok ng trapiko sa Maynila. Mga taong nagpapatuloy sa normal na buhay habang ang buhay ko ay pinaghahati-hati sa harap ng mga estranghero. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking purse. Nararamdaman ang envelope sa loob na magbabago sa lahat. Mrs. Ventura, direktang tinawag ako ni Judge Morales. Mayroon ka bang sagot sa mga claim na ito? Dahan-dahan akong tumayo. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Pero ang determinasyon ko ay mas malakas kaysa kailanman. Ito ang sandaling hinihintay ko. Ang sandaling ang kasakiman ni Cedric ay sa wakas ay makakahabol sa kanya. Your Honor, naniniwala ako na may isang bagay na kailangang makita ng korte. Sa pagbabalik tanaw, dapat ay nakita ko na ang magababala ng mas maaga sa aming relasyon. Ni-sweep ako ni Cedric sa paa niya sa isang partikular na mahinang panahon sa buhay ko. Katatapos ko lang 40 at pinamamahalaan ang aking consulting firm, Brightfield Analytics, nang may katamtamang tagumpay, pro counting oras para sa romance. Ang lola ko ang pinakamalapit kong kasama hanggang sa kanyang pagpanaw 3 taon bago ko makilala si Cedric, at nagdadalamhati pa rin ako nang siya ay lumitaw sa isang business conference sa Cebu. Siya ay kaakit-akit, maasikaso, at mukhang tunay na interesado sa aking trabaho sa pagtulong sa maliliit na negosyo na i-optimize ang kanilang operasyon. Asterisk, asterisk. Brilliant ka. Asterisk, asterisk. Sasabihin niya habang pinapanood akong suriin ang mga financial report. Hindi pa ako nakakilalang sinuman na ganito kakilala sa mga numero. Sa panahong iyon, akala ko ay humahanga siya sa aking katalinuhan. Ngayon, natanto ko na kinakalkula niya ang net worth ko. Ang aming courtship ay isang whirlwind ng mamahaling hapunan at romantic getaways. Si Cedric ay nagtatrabaho bilang sales manager sa isang pharmaceutical company pero laging may pera siya para sa mararangyang date.
Naniniwala ako sa pag-invest sa mga taong pinapahalagahan ko, sasabihin niya kapag tinanong ko ang kanyang paggastos. Na-flatter ako sa kanyang atensyon at generosity, hindi ko namamalayan na plano na niya ang kanyang long-term investment strategy. Nang mag-propose si Cedric pagkatapos ng 8 buwan, nakalanganin ako. Laging binabalaan ako ng lola ko tungkol sa mga lalaking masyadong mabilis, pero si Cedric ay matigas. Masyadong maikli ang buhay para mahintay, igiit niya. Alam ko kung ano ang gusto ko at gusto kita. Ang proposal niya ay elaborate. Isang pribadong hapunan sa isang dinner cruise sa Manila Bay na may quartet na tumutugto MMing paboritong kanta. Ang singsing ay nakakaakit. Malamang na mas mahal pa sa kanyang taunang sweldo. Bagamat hindi ko iyon iniisip nun, ang aking abogado si Ati. Patricia Lim ay iginit ang prenuptial agreement. Asterisk kailangan ng proteksyon ng anumang successful businesswoman. Asterisk paliwanag niya. Hindi ito romantic, pero practical. Nahihirapan akong dalhin ito kay Cedric. Natatakot na baka isipin niyang hindi ko siya pinakakatiwalaan o mas nakatuon ako sa pera kaysa pag-ibig. Pero ang reaksyon ni Cedric ay nagulat sa akin. Tumawa siya at inidismiss ito na parang wala lang. Asterisk siyempre, darling. Anuman ang magpapakomportable sa iyo, hindi kita pinapakasalan para sa pramo. Pinapakasalan kita dahil sa iyo. Nilagdaan niya ang papeles ng hindi man lang binabasa. Biro na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng fine print. Ang kanyang casual attitude ang nakumbinsi sa akin na walang basehan ang mga alalahanin ko. Asterisk. Ito ay romantic formality lang, sabi niya habang ginuguhit ang lagda ng may flourish. Naalala ko ang pakiramdam ngang pakaluwag na siya ay naiintindihan. Si Ate Lim ay lubusan sa pagbalangkas nga agreement. Pinoprotektahan hindi lamang ang aking existing assets kundi ang anumang future inheritance o paglago and negosyo. Ang estate ng lola mo ay darating sa iyo balang araw, paalala niya. Tinitiyak nito na mananatili ito sa iyong pamilya kung saan ito nararapat. Nun, akala ko ay masyado siyang maingat. Ngayon, natanto ko na siya ay ganap na prescient. Ang tunay na shock ay dumating 18 buwan sa aming kasal nang matanggap ko ang tawag tungkol sa estate ng lola ko. Iniwan niya sa akin ang lahat. Ang bahay niya, mga investment, koleksyon ng rare books, at 150 milyong piso sa maingat na pinamahalaang pondo. Ito ay higit pa sa inaasahan ko, at binako na mana ang aking sitwasyon sa pananalapi sa mahkamah. Ang reaksyon ni Cedric sa balita ay nagsasabi. Literal na nagliwanag ang mga mata niya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pera. 100,000 milyon. Ulit niya na parang hindi makapaniwala. Isolde, mayaman na tayo. Ang paraan ng pagsabi niya nga, tayo ay dapat ay unang senyales. Mula sa sandaling iyon, radikal na nagbago ang spending habits ni Cedric. Umalis siya sa trabaho sa loob ng 6 na buwan na sinasabing gusto niyang tuklasin ang bagong oportunidad at suportahan ang aking tagumpay. Ang totoo, ginastos niya ang pera ko na parang personal allowance niya. Bumili siya ng luxury car, supposedly para sa networking. Nag-invest siya sa restaurant ng kaibigan ng hindi ako kinonsulta, nawalan ng 1.7 milyong piso nang mabagsak ang negosyo sa loob ng 1 taon. Nagbook siya ng mamahaling bakasyon, sumali sa exclusive country club, at nagsimulang magdamit na parang laging mayaman. Sa tuwing tinatanong ko ang isang pagbili, paalala niya na mag-partner tayo at dapat magtiwala ang mag-asawa sa financial decisions. Ang breaking point ay dumating 6 na buwan nang nakalipas nang matuklasan ko na sinasabi ni Cedric sa mga tao sa country club na ang mana ay family money na sa atin pareho. Nagsimula siyang magpakilala bilang investor at entrepreneur. Conveniently na nakakalimot na ang lahat ng investment niya ay mula sa maingat na naipon na yaman ng lola ko. Nang harapin ko siya tungkol sa kanyang makasinungalingan at paggastos, naging defensive at pagkatapos ay malupit si Cedric. Kumikilos ka na parang malaking lihim na nag-asawa ako pataas. Sigaw niya.
Alam ngang lahat na kailangan mong katulad ko para masiyahan sa buhay. Bago tayo magkita, isa ka lang lonely workaholic na walang social life. Malalim ang pagkakasakit ng kanyang nga salita dahil may katotohanan. Pero natanto ko na matagal na niyang nilalaro ang laro. Inilagay ang sarili bilang tagapagligtas habang sistematikong nagpaplano na agawin ang lahat negeminana ko. Ang final straw ay nang mahanap ko ang email sa pagitan ni Cedric at ng kanyang abogado na nakusap tungkol sa D4 strategy. Plano na nila ito sa loob ng mga buwan. Tina-timing para i-maximize ang kanyang potential settlement. Nag-research pa si Cedric sa divorce laws ng Pilipinas. Naghahanap ng paraan para i-claim na ang kanyang emotional support at lifestyle contributions ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking bahagi ng aking assets. Doon ko muling kinontak si Attu. 5 ko mismo ang nag-file ng diborsyo. Ngayong nakatayo sa korte na ito, handa na akong ipakita kay Cedric at sa lahat kung ano ang kinita ang kanyang kasakiman. Inabot ko sa aking purse at kinuha ang Manila envelope. Tahimik na tahimik ang korte. Bahagyang nawala ang confident na ekspresyon ni Cedric. Your Honor, sabi ko, matatag at malinaw ang boses. Naniniwala ako na kailangang suriin ng korte ang dokumentong ito bago magpatuloy sa anumang asset division. Inabot ni Judge Morales ang kamay at tinanggap ang envelope. Ano ang kalikasan ng dokumentong ito, Mrs. Ventura? Asterisk ito ay prenuptial agreement, Your Honor. Isa na nilagdaan ng asawa ko bago ang aming kasal 5 taon na ang nakalipas. Asterisk agad at electric ang pagbabago sa atmosphere NH Korte. Tumayo ang abogado ni Cedric, si Ati. Gerald Santos. Your Honor, hindi kami naabisuhan tungkol sa numang prenuptial agreement. Ito ay lubos na irregular. Umupo ka, Ati. Santos, utos ni Judge Morales. Bumalik ako sa upuan. Ang magamata ko ay nakatuon kay Cedric. Mula sa confident ay nahing litong-lito at papalapit sa panik ang muka niya. Bulong-bulungan siya ng mabilis sa kanyang abogado. Perpektong kalmado si Ati. Patricia Lim sa tabi ko. Panurin mo lang, bulong niya. Si Judge Morales ay masusing mambabasa. Mukhang mayos na naisakatuparan ang prenuptial agreement na ito, anunsyo niya pagkatapos ng ilang minuto. Ito ay may petsa 6 na linggo bago ang inyong kasal, pinatunayan ng 2 notaryo, at nilagdaan ng parehong partido. Biglang tumayo si Cedric, bahagyang nanginginig ang boses. Kailangan kong makita ang dokumentong iyan. Hindi ko naalala na nag-sign ako ganito. Asterisk. Mr. Lang manatili sa upuan. Asterisk babala ng judge. Pero nag-spiral na si Cedric. Asterisk isolde. Ano ito? Hindi mo sinabi sa akin na ito ay legal trap. Asterisk. Asterisk Mr. Lang. Asterisk putol ng boses ni Judge Morales sa korte. Asterisk manahimik ka o ikukulong kita sa contempt. Asterisk lumapit si Ati. Santos sa bench. Nakita ko siyang suriin ang agreement, lalong pumutla ang mukha niya sa bawat pahina. Bumalik siya sa mesa at bulong ng urgent kay Cedric na umiling sa disbelief. Your Honor, sa wakas ay nagsalita si Ati. Santos, gustong kliyente ko na huminging ang maikling recess para suriin ng mas mabuti ang dokumentong ito. Asterisk Ati. Santos, hindi ba kayo nag-conduct ng discovery tungkol sa posibleng prenuptial agreements bago ay file ang inyong asset claims? Asterisk. Ang katahimikan ng abogado ay sapat na sagot. Napakatiwala ni Cedric kaya hindi man lang niya nabanggit ang posibilidad ng prenup sa kanyang abogado. Asterisk. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Asterisk deklarasyon ni Judge Morales.
Sa panahon ng recess, lalong naging animated at desperado ang mga galaw ni Cedric. Kahit mula sa kabilang bahagi, nakita ko ang eksaktong sandali ng matanto ni Cedric na ganap na nabigo ang plano niya. Nang magpatuloy ang korte, inilunsad ni Ati Santos ang desperadong argumento. Your Honor, naniniwala ang kliyente ko na niloko siya. Ipinakita ito ni Mrs. Ventura bilang romantic formality, hindi bilang comprehensive asset protection agreement. Asterisk asterisk. Mukhang hindi impressed si Judge Morales. Asterisk asterisk Ati. Santos, ikinoklaim mo ba na ang kliyente mo ay lumagda sa legal na dokumento ng hindi binabasa? Asterisk asterisk. Your Honor, pinakatiwalaan ng kliyente ko ang kanyang mapapangasawa. Kailangan kong kagatin ang dila para pigilan ang tawa. Laging ipinagmamalaki ni Cedric na siya ay shrewd businessman. Ngayon, ang argumento ng kanyang abogado ay masyado siyang mapagkakatiwala at naive. Ang dokumento ay malinaw na may label na prenuptial agreement, obserbasyon ni Judge Morales, kasama ang standard warnings tungkol sa pahingi ng independent legal counsel. Pinili bang kliyente mo na iwaife ang karapatang iyon? Nag-shuffle si Ati Santos sa kanyang papeles. Your Honor, tumingin si Judge Morales kay Cedric. Mr. Lang, nang lagdaan mo ang dokumentong ito, may nagpilit ba sa iyo? Ikaw ba ay nasa ilalim ng duress o coercion? Pula ang mukha ni Cedric. Hindi, Your Honor. Pero akala ko ay papeles lang. Ginawa ni Isolde na parang walang saysay. Binasa mo ba ang dokumento bago lagdaan? Nakabitin sa hangin ang tanong. Ako? Binasa ko ng mabilis. Sa wakas ay amin ni Cedric. Mr. Lang, lumakda ka sa legal na dokumento ng hindi binabasa pagkatapos i-waive ang karapatan sa legal counsel. At ngayon hinihiling mo sa korte na invalid ito dahil hindi mo ito sineryoso. Asterisk asterisk ang ekspresyon. Ang judge ay obra maestra. Ang judicial disapproval. Asterisk asterisk. Your Honor. Asterisk asterisk isang huling pagtatangka ni Ati Santos. Asterisk asterisk. Marahil ay mari nating iargo na ang agreement ay unconscionable. Asterisk. Asterisk asterisk Ati Santos. Asterisk asterisk putol ng judge. Asterisk asterisk. Nare-review mo ba ang financial disclosures? Nagbigay ng kumpletong dokumentasyon si Mrs. Ventura ng kanyang assets, income, at inaasahang mana. Nagsin ang kliyente mo ng acknowledgements na kinumpirma niyang nare-review niyang lahat. Ito ang isa sa pinakamasusing prenuptial agreements na nakita ko sa loob ng 23 taon sa bench. Asterisk asterisk. Mukhang malapit nang masuka si Cedric. Nagbasa ng diretso si Judge Morales mula sa agreement. Asterisk asterisk. Section 4, Paragraph A. Lahat ng assets na ari ng alinman sa partido bago ang kasal ay mananatiling separate property ng partido na yon. Section 4, Paragraph B. Anumang mana na matanggap nga alinman sa partido habang kasal ay ituturing na separate property at hindi mapapailalim sa division sa diborsyo. Hinawakan ni Cedric ang gilid ng mesa. Hindi pwedeng legal iyan, bulong niya. Section 6, patuloy ni Judge Morales. Tungkol sa spousal support. Walang partido ang magiging entitled sa alimony o spousal support mula sa isa't isa. Anuman ang habang kasal. Asterisk asterisk Your Honor. Asterisk asterisk tumayo ako. Asterisk asterisk kung mari. Nang minana ko ang estate ng lola ko, kumonsulta ako sa aking abogado para matiyak na ang mana ay nanatili sa separate accounts at hindi kailanman naihalo sa marital assets. Asterisk asterisk. Ito ang huling pako sa kabaong ni Cedric. Tumango si Judge Morales. Mrs. Ventura, ginamit mo ba ang kahit anong bahagi na mana para sa marital expenses? Asterisk asterisk hindi, Your Honor.
Ginamit ko ang regular na kita ko para sa household expenses. Asterisk, asterisk, sumabog si Jedrich. Hindi iyan totoo. Bumili siya na mga bagay para sa atin. Nagbayad siya na bakasyon. Mr. Lang, ang boses ni Judge Morales ay parang yellow. Wala ka sa ayos. Pero lampas na sa katwiran si Cedric. Luko-luko ito. 5 taon akong kasama niya. Iniwan ko ang career ko. Umalis ka sa trabaho para gastusin ang prako. Sabi ko ng mahina. Sigaw ni Cedric, asterisk asterisk. Interrupt niya ako. Pinaisip niya sa akin na magpartner tayo. Asterisk asterisk. Mr. Lang, kung hindi mo makontrol ang sarili mo, ipapasara kitang bailiff. Sa wakas ay tumagos ang banta. Mabigat na naupo si Cedric. Inanunsyo ni Judge Morales ang desisyon. Asterisk asterisk Mr. Lang. Ang prenuptial agreement na ito ay valid at legally binding. Karapat-dapat kang tumanggap ngang eksaktong wala mula sa premarital assets, mana o business holdings ng iyong asawa. Wala, bulong niya. Asterisk. Asterisk. Bukod dito. Asterisk asterisk patuloy ng judge. Asterisk asterisk. Ayon sa Section 7, lahat ng utang na ginawa ng individual ay mananatiling responsibilidad ng partido na iyon. Mrs. Ventura, mayroon ka bang dokumentasyon ng nga utang na ginawa ng solo ni iyong asawa? Inabot ni Ati, 5 folder. Asterisk. Asterisk. Your Honor. Credit card debts, ang car loan, ang failed restaurant investment, at country club fees na umaabot sa humigit kumulang 5 milyong piso. Asterisk asterisk. Mr. Lang, sabi ni Judge Morales, hindi ka lamang tatanggap kahit anong aset, kundi mananatili kang personally responsible para sa 5 milyong pisong utang. Umaling haunghaw ang bulong-bulungan sa korte. Mula sa inaasahang milyon hanggang sa harapin ng bankruptcy sa loob ng 30 minuto si Cedric. Your Honor, halos hindi marinig ang boses ni Cedric. 5 taon ng kasal ay dapat may saysay. Ang ngiti ni Judge Morales ay matalas. May saysay ito bilang isang mamahaling aral sa pagbabasa ng legal na dokumento bago lagdaan. Ang korte ay adjourn. Nakaupo si Cedric sa stand silence. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, tinawag ako ni Cedric. Isolde, kailangan nating pag-usapan ito. Hindi pa tapos ito. Huminto ako at humarap sa kanya ng isang huling beses. Cedric, tapos na ito nung desisyon mong pakasalan ako para sa pera ko imbes na mahalin ako kung sino ako. Hindi ang prenuptial agreement ang sumira sa plano mo. Ang kasakiman mo ang gumawa nito. Ganap na nawasak ang buhay ni Cedric. Ang utang ay nagpilit sa kanya sa bankruptcy. Sinira ang kanyang credit at reputasyon. Napilitan siyang manirahan kasama ang kanyang matatandang magulang at kumuha ang entry-level sales job. Ginamit ko ang bahagi ng protektadong mana para itatag ang Ventura Foundation na nagbibigay ng legal assistance sa mga kababayan na naghahangad ng prenuptial agreements para matiyak na hindi magiging biktima ng mga financial predators tulad ni Cedric ang iba. Ang karunungan ng lola ko ang nagligtas sa akin mula sa buong buhay na mapagsamantalahan ng isang taong nakikita ang pag-ibig ko bilang walang iba kundi daan patungo sa madaling pera.